Sa isang lugar sa United States, may lalaking nagbukas ng computer noong Pebrero 28, 2026 alas 10 ng gabi. Gumawa siya ng account sa platapormang hindi kilala ng marami. Wala siyang kasaysayan o aktibidad sa platapormang iyon. Naglagay siya ng $87,000 na taya sa isang pag-atake militar sa Iran. Eksaktong gabing yon at eksaktong 71 minuto ang lumipas, inalunsad ang mga unang pag-atake. Kumita siya ng $515,000 bago magbukang liwayway. Tandaan ang account na Maga Mayman, babalikan natin ito mamaya ng mas detalyado. Hindi siya nag-iisa, may 5 pang account na gumawa rin ito noong gabing yon, nilikha isang araw bago at walang malinaw na pagkakakilanlan. At sabay-sabay, kumita sila ng mahigit $1,200,000 sa loob lamang ng isang gabi sa pamamagitan ng pagtaya sa isang digmaan. Kaya, lumitaw ang tanong kahit saan, sa media, Senado ng Amerika at internet. Mas magaling lang ba silang mag-analyze ng sitwasyon o alam na ba talaga nila? Walang tiyak na sagot, ngunit mas nakakabahala ang ipinapakita ng kwentong ito kaysa 6 na anonymous account at $1,000,000. May mga plataforma kung saan kahit sino ay pwedeng tumaya sa kinabukasan ng mundo, tulad ng digmaan, eleksyon, pagbagsak ng gobyerno o pagkamatay ng lider. Sa likod ng bilyon-bilyong dolyar na negosyo, may mas madilim na katotohanang nakatago. Isang sistema ito na minamanipula ang impormasyon at ginagawang pagkakakitaan ng mga desisyong pampulitika. Ngayon, tatalakay natin ang Polymarket, isang bagong negosyo na kasino ng prediction market kung saan hindi inaasahan ang panganib. Sa mga matutuklasan ninyo sa mga susunod na minuto, hinding-hindi na kayo titingin sa mga balita sa parehong paraan. Si Ryan Kowalski, 34 ay may apartment sa ika-9 na palapag ng gusali sa Brooklyn na tanaw ang Manhattan. Tuwing umaga, bago pa man maging handa ang kanyang kape, tinitingnan na niya ang kanyang mga taya, ginugugol niya ang kanyang mga umaga sa pagsuri ng mga diplomatikong ulat, mga report na inilatala ng alas 3 ng madaling araw, mga Twitter thread ng mga mamamahayag na nakabase sa Pyongyang at Moscow na walang ibang sumusubaybay. Hindi niya ito ginagawa para magkaalaman, kundi para hanapin ang di pa nakikita ng iba. Kapag sa tingin niya nahanap na niya, tumataya siya. Ang Polymarket ay isang plataforma na unang bukas mo pa lang mahirap agad maintindihan. Makikita mo agad ang mga graph, porsyento at real-time na kurba. Sa unang tingin, parang normal lang na trading at makikita mo ang mga bukas na merkado. Mahatulan ba si Donald Trump bago Nobyembre? Gagamitin ba ng Russia ang nuklear sa 2026? Magkakaroon ba ng kudeta sa Venezuela sa 3 buwan? May bumubulong sa isip mo na nagtatanong kung ano nangyayari? Ang mundo sa hinaharap ay naging pamilihang pinansyal. Simple ang proseso, pumili ng kaganapan at bibigyan ito ng plataforma ng probabilidad. Halimbawa, 40%. Ang posisyon mo ay nagkakahalaga ng 40 sentimo at kung mangyari ang kaganapan, magiging $1 ito, kaya kikita ka ng 60 sentimo. Kung hindi, magiging 0. Kung sinang tumaya laban sa iyo, siya ang mananalo. Pwede ring bumili o magbenta ng probabilidad sa totoong oras ang mga gumagamit. Ibig sabihin, kapag may hindi inaasahang pahayag si Xi Jinping tungkol sa Taiwan, agad gumagalaw ang mga merkado. Pag may leak para sa Washington Post, nagkakagulo na agad ang mga probabilidad kahit di pa nailalatala ang artikulo. At dito, may isang napakasimpleng tanong na pumapasok. Kung maaari kang tumaya sa isang bagay na alam mo na ang magiging resulta, gagawin mo ba ito? Tandaan mo ang tanong na ito, ang Polymarket ay simula pa lang. Michael Chi na kinikilala ng mga autoridad sa pananalapi ng Amerika bilang lehitimong instrumento. Meron ding Manifold, Predictit, Metaculus at marami pang plataforma na bilyon-bilyong dolyar ang umiikot sa mga merkado. Nakapagpusta tayo kung kailan matatapos ang digmaan sa Ukraine, kung mabubuhay ang leader matapos ang kudeta at kung ideklara ang pandemya sa susunod na 12 buwan. Noong 2024 ang hinaharap ay naging produkto, hinati at ibinenta sa pinakamataas na nag-aalok. Ipinakita ng Polymarket na si Trump ang mananalo ilang linggo bago pa ang iba, habang ang karamihan sa mga media ay nag-aalangan pa. Si Ryan, alam niya ito at tumaya siya doon. Iyan ang ideal na senaryo. May mas magaling mag-analisa at nananalo. Dati, nanonood lang ng balita ang mga tao. Ilan ang gumagawa nito dahil may mas madilim na senaryo kung saan may mga taong hindi dahil magaling mag-analisa, kundi dahil tsak na silang mananalo, alam na nila. Balikan natin ang gabing 28 Pebrero 2025 na nabanggit ko kanina. Noong oras na yon, tila tahimik ang mundo. Ngunit ang mga diplomat ay nag-uusap, mga general nag-aanalisa at mamamahayag sumusubaybay sa balita. Sa Polymarket, may merkadong ilang araw ng tahimik na gumagana. Aatakahin ba ng Estados Unidos ang Iran ngayong buwan? Mababa lang, mga 20% ang posibilidad. Hindi rin naniniwala ang mga seryosong tagasuri ng geopolitika na mangyayari ito agad at bihira itong pag-usapan sa media.
Mataas ang tensyon gaya sa gitnang silangan, pero walang sinyales ng agarang pag-atake. Ngunit noong gabing yon, may kakaibang nangyari sa platforma. Diyan pumasok si Maga Maiman na nabanggit ko kanina, binuksan ng account at naglagay ng taya. Alam ninyo, kumita siya ng $515,000 sa isang gabi. Ang ikinagulat ng mga investigador ay hindi lang ang halaga, kundi pati ang eksaktong pagkakataya. Ang tanong ay hindi kung kailan atakihin ng Iran, kundi kung ngayong buwan ito mangyayari dahil isang araw na lang ang natitira sa buwan. Noong gabing iyon, para bang may tumingin sa isang kalendaryong hindi dapat makita at si Magamay man lang ang pinakakitang kita. 5 account pa ang gumawa ng pareho. Ginawa ito noong bisperas, walang kasaysayan o mapapatunay ang pagkakakilanlan. Sama-sama, mahigit $1,200,000 ang kinita sa isang gabi sa internet kaya mabilis itong sumabog. Isang crypto influencer ang nagsabi ng iniisip ng marami na ang mga payo sa digmaan ay tinatalakay sa situation room ng lihim at walang telepono. At ang mga account na ito na galing sa kung saan ay kumikita ng milyon-milyon. May mas matindi pa. Ginagamit ng gobyerno ang buwis nyo para pundohan ang digmaan base sa impormasyong galing sa loob. Mabigat ang mga paratang na ito na hindi pa napatutunayan na yon at mahirap baliwalain lalo na't may dagdag na detalye na nagpapalabo sa sitwasyon. Palaging inamin ng tagapagtatag ng Polymarket ang koneksyon niya sa administrasyon ni Trump at sinabing isa akong batang negosyante. Kung may naniniwala at nakakaintindi ng politika na pwedeng gumabay sa akin, wala namang masama doon. Maliban na lang kung isa sa naniniwala sa ginagawa niya ay si Donald Trump Jr. Siya ay isang strategic advisor ng Polymarket at dagdag pa rito, isa ring shareholder ng platforma. Sa madaling sabi, ang platformang ginamit sa mga pustang ito ay konektado sa pamilya ng presidente na nag-utos ng pag-atake. Mag-isip tayo kung ano ang ibig sabihin nito. Isipin mong nagtatrabaho ka sa gobyerno ng Amerika, isa ka sa mga nakakaalam na may malaking desisyong militar na malapit ng i-anunsyo. Hindi pa ito alam ng publiko. Walang alam ang mga mamamahayag at pamilyang pinansyal. Pero ikaw, alam mo, may batas bang nagbabawal sa'yo na buksan ang Polymarket at tumaya na yung gabi? Wala. At ito mismo ang legal na puwang na nagpasiklab ng kontrobersya sa Senado ng Amerika. Si Chris Murphy na isang senador ay hindi nagpaligoy-ligoy sa kanyang mga salita. Sabi niya, kung walang regulasyon ang mga plataporma, hindi na pambansang seguridad ang maggagabay sa desisyon sa situation room, kundi pera na. May ilan ding makikinabang dito. Marami sa kanyang kasamahan ang humiling na isara ang Polymarket. Hindi nagbigay pahayag ang White House pero mula ng insidente sa Iran, mas naging aktibo ang Polymarket. Sumabog ang volume dahil ang iskandalo sa kabalintunaan ay humikayat ng bagong gumagamit. Dahil dito napunta tayo sa tanong na di pa natatanong. Paano kung hindi lang dahil may tumataya gamit espesyal na impormasyon, kundi dahil mismong mga merkado na ang nakaimpluwensya sa mga desisyon? Para malaman kung ano ang delikado rito, intindihin muna kung ano ang matalino. Kalimutan muna ang iskandalo. Isang saglit noong 1988 isang universidad sa Amerika ang naglunsad ng isang merkado kung saan ang mga karaniwang tao ay pwedeng tumaya sa magiging resulta ng halalan sa pagkapangulo. Tinitingnan ng mga profesional na tagasuri ng opinyon nito ng may pagmamataas pero natalo ng merkadong ito ang mga survey sa halos lahat ng eleksyon sa 20 taon. Simple lang, kapag maraming tao ang nag-aanalisa gamit ang sariling pera, mas eksakto ang average ng hula nila kaysa opinyon ng eksperto. Iyan ang tinatawag nilang karunungan ng marami. Noong 2024, sinabi ng Polymarket na mananalo si Trump, habang ang cable news network ay nag-aatubili pa ring magbigay ng opinyon sa mga desisyon ng Federal Reserve at geopolitical na krisis. Alam ng mga platapormang ito ang mangyayari bago pa lumabas ang balita. Para sa mga tagapantanggol, hindi sugalan ang Polymarket. Ang termometro ay sumusukat ng iniisip ng mundo ng walang filter o agenda. Pero problema nito, sumusukat lang ito ng temperatura, hindi ito binabago. Pwedeng manipulahin ang merkado. Isipin mo may investment fund na nag-invest ng $50 milyong para artipisyal na itaas ang posibilidad ng alitan sa 80% sa dito ng Bloomberg. Isang senador ang nagbanggit nito sa panayam at isang general ang nakita sa telepono. Kailan titigil ang merkado sa pagpredict at magsisimulang magdulot ng bigmaan? Hindi ito science fiction, kundi engineering ng persepsyon. Maglagay ng madalaking posisyon hindi para manalo, kundi itulak ang realidad sa gustong resulta. Magdulot ng panik para magmukhang totoo. Pinaka nakakatakot ayon sa batas, walang nagbabawal dito. Nagawa ba natin ang isang kasangkapan para basahin ang hinaharap o isang kasangkapan para isulat ito?
Ang tanong na ito ang nagdadala sa atin sa pinaka hindi komportableng bahagi ng kwento na direktang may kinalaman sa inyo. Ngayong umaga, bago buksan ang kurtina, tiningnan mo na ang telepono. Nag-scroll ka ng headline tungkol sa Iran, Trump o krisis sa ibang bansa, nag-click ka pa at nag-search ng Iranian missile sa Dubai para magbasa pa. Akala mo nababasa ka lang ng impormasyon, pero sa Polymarket may nagmamasid sa'yo. Kapag milyon-milyong tao ang sabay-sabay naghahanap, nadedetect ito ng mga algorithm. Kapag sumikat ang paksa sa social media, agad ina-adjust ng mga trader ang kanilang posisyon. Ang collective panic na yon ay market signal na hindi lang basta damdamin. Ang atensyon mo ay isang datos at ang datos na ito ginagawa ng mga merkado bilang posibilidad, pera at pustahan. Hindi mo kailangan ng account sa Polymarket para sumali. Nandyan ka na. Dati, ang impormasyon ay galing sa pangyayari papunta sa tao. Pero ngayon, kabaligtaran na. Ang mga alalahanin mo ay umaabot sa mga merkado at nagiging posible. Ang mga posibilidad na ito ay nakakaapekto sa mga desisyong pampolitika. Ang mga desisyong ito ay lumilika ng mga pangyayari at ang mga pangyayaring ito ay bumabalik sa iyo bilang impormasyon. Nabuo na ang siklo pero hindi mo piniling sumali. 6 na anonymous account, $, dolyar, isa tuldok 2 milyon, isang digmaan. Ang tanong, nandaya ba sila nung gabing iyon? Hindi natin sigurado kung talagang alam ni Magama Iman ang mangyayari. Pero isang bagay ang sigurado, mayroon ng isang merkado kung saan may mga kumikita ng pera sa kung ano ang nangyayari sa natitirang bahagi ng mundo. Habang may mga bumbang bumabagsak, may mga taong tahimik lang nanonood ng kita nila sa screen. Sa susunod na magkaroon ng krisis, hindi mo na lang tatanungin kung ano ang nangyari, kundi sino na ang tumaya na dito. Sa totoo lang, ang Polymarket ay nakabatay lang sa simpleng ideya ng pagtaya sa hinaharap. Parang Marvel Studios na tumaya sa aktor na nagdala sa kanila ng bilyong kita at sumakop sa mundo. Bago sirain ng sunod-sunod na desisyon at pelikula ang kanyang kinabukasan, gaya ng nasa video.